Kabanata 1481. Lawin. Mahirap maunawaan kung gaano sila kakilakilabot. Huminga ng malalim ang Siamese King at sinabing, mabuti na lang at magkatabi tayo. Hey! Awkward na tumawa si King Charlie at sinabing, hindi ba pare-pareho ang paniniwala ng Leviathan sect at Ma-royal family? Hindi sumagot ang Siamese King bagkus ay bumaling kay Winifred at sinabing, Miss Sia, naalala ko na may kasabihan sa Celestial Empire na, ang isang pulubi ay hindi kailanman mabangkarote. Tama ba ako? Oo. Tumango si Winifred. Ngumiti ang Siamese King. Ang mga tao ng Regal Palace ay nagsimula ng walang anuman at umakyat sa tuktok sa kanilang mga pagsisikap. Ang pag-alis ng kaluwalhatian at pagkamagalang, wala silang problema na maging mga gangster at thug. Paano mananalo ang Leviathan sect at Ma-royal family laban sa mga taong ito? Tama ka. Huminga ng malalim si Haring Charlie at sinabing, tama ka talaga. Salamat at hindi tayo nakikipaglaban sa Regal Palace. Nahak ng Phantom Dragon ang tatlong kaaway sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang Phantom Blade. Ang matalim na gilid ng talon ay kumikinang ng isang bahagyang puti. Mula noong ibinahagi ni Tyr ang sikreto sa pagkamit ng Transcendental, nakita ng bawat isa sa matataas na antas na miyembro ng Regal Palace ang kanilang sarili na bumubuti ng husto, kasama sina Phantom Dragon at Hawk. Ang trio ng Hawk ay may mga ugat na lumalabas sa kanilang mga noo at namumula ang mga mata, na ang kanilang mga kamao ay nababalot ng malakas na enerhiya. Palaipat-lipat sa hanay ng mga kalaban, bawat suntok ay nagpabagsak ng kahit isang tao. 20 minuto na ang lumipas mula nang magsimula ang labanan. Ang mga buhay na kinuha ng Phantom Dragon at Hawk ay umabot sa daan-daan. Gayunpaman, hindi sila nakaramdam ng pagod, at bukod sa ilang mga bahagyang pinsala, sila ay nasa malinis na kondisyon. Ngayon, ito ang tunay na galing ng mga general ng Regal Palace. Amazing! Ang tagal ko nang naramdaman ang ganito. Ang numerong 3 ng Hawks ay nagpadala ng isang kaaway na lumilipad na may isang suntok. Pagkatapos ay umiwas siya ng isa pang suntok at tinaga ang lalaki sa kanyang dibdib. Pinunasan ng mga tumalsik na dugo sa kanyang mukha, halatang excited siya. Mga kuya, tingnan natin kung sino ang pinakamaraming mapapatay ngayon. Ang mananalo ay makakakuha ng 10 milyong dolyar. Sa pakikipagkompetensya sa pinakamaraming pumatay, ito ay isang laro na gusto nilang laruin. Ang triplets ay may hierarchy sa kanila. Kahit noon pa man, walang pagsunod sa kanila. Sila ay hindi kapani-pani walang magkatulad sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Nagkaroon ng maraming labanan sa pagitan ng Hawk triplets, ngunit isang panalo ay hindi pa lumitaw. Iyon ang dahilan kung bakit gagamitin nila ang ganitong labanan bilang isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang higit na kahusayan laban sa iba. Nang kawili-wili, walang hierarchy among Hawk, sa simula. Nagmula ito sa huling labanan laban sa Shadow Totem, na batay sa bilang ng kanilang katawan. Ngayon, naisip ng numero 3 na maglaro ng parehong laro. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang numero 1 at numero 2 ay wala saan man. Sa kaguluhan ng labanan, si Hawk ay ikinalat ng mga tao. Ang nakapaligid na numero 3 ngayon ay isang malaking bilang ng mga kaaway. Ano ito? Nagulat ang numerong 3 at nagsimulang manghak at maglaslas sa mga kalaban sa paligid niya. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang mandirigma ng Regal Palace na nakikipaglaban sa isang lalaking may hawak na broadsword hindi masyadong malayo sa kanya. Ang mandirigma ay isang transcendent sa kanyang sarili ngunit labis na pinangungunahan ng taong may malawak na espada. Hindi nagtagal at ang espada ay pumasa sa itaas mismo ng ulo ng manlalaban. Ingat! Sigaw ng number 3 at akmang tatalon na. Gayunpaman, nagawa lang niya ang unang hakbang bago niya nakita ang malawak na espada na bumababa sa ulo ng manlalaban. Nagpunta ito mula sa tuktok ng ulo hanggang sa base ng leeg, hinati ito sa kalahati. Matapos patayin ang manlalaban, hindi tumigil ang lalaking may broadsword. Sa halip, gumawa siya ng sweeping motion at binawian ng buhay ang 5 pang mandirigma ng Regal Palace. Mahina. Bumantong hininga ang lalaki, inilagay ang kanyang napakalaking broadsword sa kanyang balikat, at tumingin sa pagkabigo. Hindi nagtagal bago niya natuklasan ang numerong 3 ng Hawk na 5 metro lamang ang layo. Isang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang taong malakas, sa wakas. Oras na para magsaya.
Ang numerong 3 ay nakaramdam ng matinding nakasusuklam na pakiramdam na bumabalot sa kanya at agad na napagtanto na ang kalaban na ito ay hindi dapat maliitin. Hinigpitin niya ang hawak sa kanyang talon at gumalaw. Sa kabilang dulo, ang lalaking may broadsword ay bumaril na parang bolt ng kanyan. Kumalabog. Ang espada ng number 3 ay marahas na nakipagsagupaan sa broadsword ng lalaki at nahati ito sa kalahati. Ang broadsword, gayunpaman, ay hindi nasaktan. Ngumisi siya, mahina. Ha! Ang numero 3 ay nagalit. Hinawakan niya ang sirang sword at sumugod pasulong. So what if you have a strong weapon? I kill you the same without a sword. Agad silang sumabak sa isang matinding labanan. Tulad ng sinabi ng numerong 3, kahit na ang malawak na espada ay umikot ng may panganib, nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at nagdadala ng kamatayan sa bawat suntok. Ngunit nagawang iwasan ng numero 3 ang bawat isa sa kanyang liksi. Hindi nagtagal, pinatunayan niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kamao. Palibhasa'y nawalan siya ng bisa sa depensa, dinala niya ang mga suntok sa katawan ng lalaki, kaya napilitan siyang umatras. Ang huling suntok ay dinasarmahan ang lalaki at pinalipad ang kanyang malawak na espada. Kung wala ito, agad niyang nawala ang kalahati ng kanyang husay. Kasabay nito, ang numero 3 ay nagmamadaling sumunod sa isang pangwakas na suntok. Sa paglipas ng panahon, biglang sumulpot ang isang lalaking may takip sa mata at napigilan ang mamamatay na suntok ni number 3. Isa pa. Sumimangot ang number 3. Lumapit sa kanya ang lalaki, nag-iwan ng number 3 na walang oras para sukatin siya. Sa pagitan ng mga paghinga, napantayan ng lalaking may takip sa mata ang galing ni number 3. Kasabay nito, muling inayos ng lalaking may malawak na espada ang kanyang sarili, kinuha ang kanyang espada, at agad na sumama sa labanan. Kabanata 1482. Barbarian. Sa ilalim ng pinagsamang puwersa ng lalaking may takip sa mata at ng lalaking may hawak na broadsword, ang numero ng 3 sa hawk ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod. Mamamatay siya kung magpapatuloy ito. Nakakadiri ka sa pakikipag-away sa isang outnumbered person. Ako ay mananalo sa lahat ng mga gastos. Hindi mahalaga basta manalo tayo. Ang lalaking may takip sa mata ay ngumisi at nagpagulong-gulong para kunin ang numerong 3 kasama ang lalaking may broadsword. Gayunpaman, bago pa niya maisigawa ang pangwakas na suntok, dalawang lalaki ang biglang sumulpot. Agad na nabaling ang mga alon ng magkasamang lumaban ang Hawk Trio, na dinaig ang kanilang mga kalaban. Nakakadiri ka sa pag-aaway sa amin ng higit sa dami, nagmamadaling sabi ng lalaking may takip sa mata. Hahaha, hindi mo ba natatandaan ang sinabi mo? Pinalo ng number 3 ang kanyang kamao sa natitirang mata ng lalaki at pinalipad siya. Kasabay nito, sinipan ni number 1 ang broadsword palayo sa may hawak nito, habang ang number 2 ay binawian ng buhay gamit ang kanyang talam. Sa parehong oras, sa kabila, dalawa sa mga elite na mandirigma ng Regal Palace ang umaani ng buhay ng tao sa pinakamabilis nilang makakaya. Bilang resulta, hindi bababa sa 20 kaaway ang namatay sa kanilang mga kamay. Biglang, isa sa kanila ang nakarinig ng napakalaking boom at agad na nakita ang kanyang kasama na lumilipad palayo sa impact ng isang mabigat na bagay. Sino ito? Laking gulat niya at agad na nakita ang hitsura ng isang napakalaking lalaki, na puno ng buhok, na tila isang caveman. Ang suntok ay nagmula sa hindi inaasahang caveman na ito. Ako si Barbarian, sino ka? Kakaibang pangalan. None of your business. Ang manlalaban ay nagpakawala ng mahinang ungol at walang takot na sinugod ang kanyang kalaban, kahit na siya ay mukhang nakakatakot sa kanyang napakalaking katawan. Sa proseso, dalawang mandirigma mula sa pamilya ng hari ng maang lumapit na gustong pigilan ang manlalaban ngunit ibinaba, na pagkatapos ay nagpadala ng suntok na lumipad sa dibdib ni Barbarian. Sa halip na iwasan ang mabangis na pag-atake, tumayo si Barbarian doon at tumanggap ng suntok na parang hindi alam ang sakit. Dahil sa malakas na suntok ay pinilit siyang umatras habang nagpakawala ng mahinang ungol. Hehe, may naramdaman ba ako? Isang kakaibang tawa ang pinakawala ni Barbarian at tumakbo patungo sa manlalaban. Ako naman upang basagin ang iyong ulo. Anong pinagsasabi mo? Hindi umatras ang manlalaban at agad na isinama ang sarili sa laban.
Matapos ang isang matinding pagbagsak na sinamahan ng mabilis na hangin, tumagal lamang ng ilang segundo para makapagpalitan sila ng hindi bababa sa 10 suntok. Habang dumarating ang matinding sakit, naramdaman ng manlalaban na parang nabasag ang kanyang mga buto at dumura ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, mukhang walang sakit si Barbarian. Kaya, tila hindi nasaktan si Barbarian ang pag-atake ng manlalaban. Ano ito? Ang manlalaban ay nakalunok ng isang subo ng dugo na may galit na nag-aalab sa kanyang mga mata. Mamatay. Buong-buo siyang lumabas at sinuntok si Barbarian, na nakaiwas sa kanyang pag-atake at gumanti sa kanyang suntok. Bago pa makapag-react ang manlalaban, tumama ang suntok ni Barbarian sa kanyang ulo. Arg! Ang manlalaban ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Pagkatapos, sa isang malakas na kaluskos, nabasag ang kanyang bungo. Kawa! Sa hindi kalayuan, tumili ang isa pang mandirigma ng Regal Palace nang makita ang eksena. Tila, ang namatay ay pinangalan ng Kawa. Ito ay malinaw na ibinahagi niya ang isang malapit na relasyon kay Kawa. Nang makitang patay na ang kanyang kasama sa kamay ni Barbarian, ang manlalaban ay umungal sa pagkadismaya, pinabagsak ang ilang mga kaaway sa paligid niya, at sinugod patungo sa Barbarian. Gayunpaman, hindi siya kalaban ng Barbarian, na inihagis ang kanyang kamao sa mukha ng manlalaban sa halip na umiwas. Basag! Ang lalaki ay lumuhad sa lupa at bumagsak, ang kanyang mukha ay isang hindi makilalang gulo. Anong mahina? Pinalo ni Barbarian ang dibdib at tumawa. Natutuwa siyang tapusin ang buhay ng kanyang mga kalaban gamit ang kanyang mga kamao. Ito ang Regal Palace, ang numero 1 organisasyon sa mundo. Wala ka lang kumpara sa Leviathan sect. Basura, talagang basura. Ganun ba? Habang nagsasalita si Barbarian, isang malaking suntok ang bumagsak sa kanya, na nagpalipad sa kanya. Bumagsak siya sa lupa at nakaramdam ng kirot sa dibdib. Pagkatapos, nagpupumiglas sa kanyang mga paa, nakita niya ang isang lalaki na may tato sa kanyang mukha, nakatayo sa harapan. Siya ang umatake. Sino ka? 18 General ng Regal Palace, Phantom Dragon. 18 General ng Regal Palace. Napakamot ng ulo si Barbarian habang nag-iisip, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang katinoan at naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng 18 General. Sa wakas, may medyo malakas. Tumawa si Barbarian at itinoon ang tingin sa Phantom Dragon na parang mandaragit na nakatingin sa biktima nito. Inilabas niya ang kanyang dila at dinilaan ang kanyang labi. Basagin ko ang ulo mo. Wala sa Barbarian ang atensyon ni Phantom Dragon kundi ang dalawang manlalaban. Patay na ang lalaking kilala bilang Kawa. Ang isa naman ay nakahandusay sa lupa at humihinga ng malalim at umuubo ng dugo. Hawakan mo, Kafo. Yumuko si Phantom Dragon, gustong tulungang makatayo ang kanyang kasama. Gayunpaman, sa paghawak sa kanyang katawan, ang lalaki ay nagpakawala ng isang masakit na scream, na pinilit na hilahin ng Phantom Dragon ang kanyang kamay. Ang lalaki ay dumanas ng napakaraming pinsala at maaaring nabali ang karamihan sa kanyang mga buto. Chief, patay na ang kapatid ko. Ako. Bumaba ako para makita siya. Ikinalulungkot ko na hindi ko ito nagawa sa Regal Palace. Huwag kang magsalita. Hindi ka mamamatay. Ngumiti ng mapait si Kafu. Kilala ko ang katawan ko. Nagdala tayo ng karangalan sa Regal Palace, hindi ba, Hepe? Kabanata 1483. Ang kapangyarihan ng Phantom Dragon. Oo, ginawa mo. Nagdala ka ng malaking karangalan sa palasyo ng Regal, sabi ni Phantom Dragon. Natutuwa akong marinig iyon. At pagkatapos ay namatay si Kafo, isinakripisyo ang kanyang buhay para sa Regal Palace. Huminga ng malalim si Phantom Dragon. Parehong sina Kafo at Kawa ay ilan sa kanyang pinakamahusay na mga general, na sinasamahan siya sa kanyang pakikipaglaban pagkatapos ng mga labanan sa lahat ng mga taon na ito. Isang matibay na relasyon ang umiral sa pagitan nila, ngunit ngayon ay inalis na sila sa kanya. Ang kamatayan ay hindi karaniwan sa isang larangan ng digmaan, at sa gayon ang Phantom Dragon ay hindi masyadong nayanig. Pinatay kanya gamit ang kanyang kamao. Gayon din ang gagawin ko sa kanya. Magpahinga ka sa kapayapaan, mga kapatid, hayaan mong ipaghiganti ko ang iyong kamatayan. Pagkatapos ay ibinaba ng Phantom Dragon ang kanyang sandata. Sa wakas, tumayo siya at naikuyom ang mga kamao sa galit. Gusto mo akong patayin?
Ang barbarian ay tumingin ng mapagpakumbaba kay Phantom Dragon. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan, kahit na ang kanyang kalaban ay isang general ng Regal Palace. Dagendong. Isang dagendong ang kumawala sa mga labi ni Barbarian. Kaagad na umuumbok ang kanyang mga kalamnan, at sa loob lamang ng ilang segundo, lumaki ang kanyang katawan, na babalot ng itim na aura. Hindi napigilan ng Phantom Dragon na sumimangot. Barbaric blows. With that, kinasuhan niya si Phantom Dragon. Napakalakas ng puwersa sa kanyang kamao. Buong tiwala siya na kaya niyang patayin ang Phantom Dragon sa isang suntok. Gayunpaman, sa sandaling dumating siya, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Hindi niya naramdaman ang suntok niya na kumonekta sa kung ano dahil biglang nawala si Phantom Dragon sa kanyang paningin. Saan siya nagpunta? Naramdaman ni Barbarian ang isang bulk zone ng hangin na mabilis na lumalapit sa kanyang likuran at bumuhos ang malamig na pawis. Dito lang. Napaungol si Phantom Dragon at itinapat ang kanyang kamao sa balikat ni Barbarian, agad itong nabasag. Barbarian groaned at nahulog. Ang matinding sakit ay dumaan sa kanya habang si Barbarian ay nagpupumigla sa kanyang mga paa. Kitang-kita niya ang takot nang tumingin ulit siya kay Phantom Dragon. Minamaliit ko siya. Napabuntong hininga si Barbarian. Itinaas niya ang kanyang mga kamao. Ngunit wala na sa susunod. Itinuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang kamao at pinadala ito sa Phantom Dragon. Dahil nabasag ang balikat niya kanina, sobrang naapektuhan ang bilis niya. Gayunpaman, mayroon siyang ganap na kumpiyansa na pabagsakin ang Phantom Dragon sa isang suntok. Nakiusap ang realidad na mag-iba dahil hindi umiwas si Phantom Dragon bagkus ay iniunat niya ang kanyang palad ng malapit na sa kanya ang suntok. Naramdaman ni Barbarian ang kanyang kamao na hinawakan ng mahigpit ng Phantom Dragon na nagawang pigilan ang suntok. Imposible. Napailing si Barbarian habang umungol si Phantom Dragon, ikaw. Mamatay ka. Isang malakas na suntok ang ipinadala ng Phantom Dragon sa ulo ni Barbarian sa pamamagitan ng pag-iisang gamit ang kamao ni Barbarian. Basag. Tunog iyon ng nabasag na bungo. Nawala ang isip ni Barbarian, at agad na umagos ang dugo sa kanyang ilong at bibig. Pagkatapos, sa wakas, bumagsak siya sa lupa. Magpahinga sa kapayapaan, aking mga kapatid. Hindi man lang tumingin si Phantom Dragon sa bangkay ni Barbarian. Sa halip, lumingon siya sa mga katawan ni Nakawa at Kafo, kinuha ang kanyang Phantom Blade, at nagpatuloy sa pagsara ng kanilang mga talukap na mata gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nun, huminga siya ng malalim. Parehong pinatay ni Hawk ang dalawang lalaki gamit ang broadsword at eye patch, at karamihan sa mga kaaway ay patay o tumatakbo para sa kanilang buhay. Karamihan sa mga taong nakikita nila ngayon ay mga kasamahan mula sa Regal Palace. Napakalakas. Sa hindi kalayuan, kitang-kita ang takot ng lalaking may berdeng buhok nang makita ang lalaking may broadsword at barbarian na pinatay ng Regal Palace. Nawalan siya ng lakas ng loob na lumaban at nagsimulang tumakbo palayo. Napansin ng ilan sa mga mandirigma mula sa Regal Palace ang pagtakas ng lalaki at sumugod sila para pigilan siya. Gayunpaman, napakalakas niya para ibagsak at sa halip ay pinatay ang mga lalaki. Ilang sandali pa at matagal na siyang wala. Gayunpaman, isang malaking figure ang hamarang sa kanyang daan. Sa tingin mo ba makakatakas kapag katapos patayin ang napakaraming mga kasama ko? Itinaas ng lalaking may berdeng buhok ang kanyang ulo upang makita ang isang maskuladong Caucasian na lalaki na nakasuot ng itim na kamiseta, na nagmumula sa isang nakamamatay na aura sa kanyang harapan mismo. Nakaka-suffocating na pakiramdam na nailabas niya ay ang berdeng buhok na lalaki sa pagkabalisa. Umalis ka sa dinadaanan ko. Umungol ang berdeng buhok. Walang oras na mag-alala habang itinaas niya ang kanyang kamao at pinalipad ito sa kanyang kalaban. Ang unang suntok ay madaling naiwasan. Ganoon din ang nangyari sa pangalawa. Ang pangatlong suntok ay dumapo sa tiyan ng lalaki, ngunit tila wala siyang naramdamang sakit. Sa halip, tumawa siya, so, ito lang ang mayroon ka. Mahina ka. Kaagad pagkatapos noon, hinampas ng lalaki ng kamao ang lalaking may berdeng buhok sa mukha. Bam! Ang kaawa-awang tao ay pinadala sa hangin at huminto lamang pagkatapos gumulong ng ilang beses. Pagkatapos, nahihilo sa kanyang ulo, napagtanto niyang muling lumitaw ang lalaki sa kanyang harapan. Sino? Sino ka? Ang berdeng buhok na tanong ng lalaki na walang pag-asa, gamit ang kanyang huling hininga.
Hinaila siya ng lalaki at sinuntok ng malakas kaya nontog siya sa pader. Kahit sa pintuan ng kamatayan, hindi niya alam kung sino ang pumatay sa kanya. Black Caesar, 18 general ng Regal Palace. Black Caesar the Mercenary Emperor. Pinagpag niya ang kanyang mga kamao at pumunta sa Phantom Dragon at Hawk. Malapit nang maglinis, dapat magkita tayo kay Chief. Pero, Hawks, huwag mong kalimutan ang misyon mo na labanan si Darkshire. Kamusta dyan? Tanong ng number 1 nanogram Hawks. Nakangiting sagot ni Black Caesar, everything's done. That fellows are the worst, running for their lives even before the battle ends. Kabanata 1484. Clifford Han ng Regal Palace. Ang labanan ay tumagal ng mahigit 40 minuto sa puntong ito. Ang labanan ng mahigit 20,000 tao ay nabawasan ng kalahati. Ang mga lalaking ito ay maaaring namatay sa labanan o malubhang nasugatan. Marami ang nagsimulang tumakas sa kalagitnaan ng laban. Gaya ng sinabi ng Haring Siamese, ang mga nasa Regal Palace ay maaari ding maging mga hooligan sa sandaling maalis ang kanilang mga suit. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng lakas ng loob na walang takot sa kamatayan at pagkatalo. Sa ganoong lakas, hindi sila magagapi. Sa kabilang banda, ang pamilya ng Hari ng Ma at ang mga lalaking Leviathan sect ay ipinanganak na may pribilehiyo. Ang dahilan kung bakit pinili nilang lumahok sa digmaan ay ang mga personal na interes ang nagtulak sa kanila. Hindi sila desperado hanggang sa lumaban para sa kanilang buhay. Kaya, habang tumatagal ang digmaan, marami mula sa maharlikang pamilya ng Ma at ang Leviathan sect ang natakot sa Regal Palace at kalaunan ay iniwan ang kanilang baluti at tumakas. Bukod sa Hawk at Phantom Dragon, nagukit din sina Clifford Han at Olympias White ng madugong landas, na nililinis ang maraming kalaban at papalapit sa kinaroroonan ni Tyr at ng iba pa. Nakatagpo sila ng maraming malalakas na kalaban sa panahong ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay maraming eksperto ang nahulog sa mga baril ni Olympias. Ang nag-iisang babae ng 5 hari ng Regal Palace ay nakaalis ng halos 200 mga kaaway sa larangan ng digmaan gamit lamang ang kanyang mga baril. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Naubusan na ng bala si Olympias para sa kanyang mga baril nang wala sa oras. Kaya't sa wakas ay naglabas siya ng granada at inihagis ito sa kanyang harapan. Boom! Sa isang malakas na putok, 7 o 8 miyembro ng Leviathan sect ang nabugbog ng isang granada ni Olympias. Naubos na ang lahat. Napasinghap si Clifford sa lakas ng mga baril ng babae. Ngunit naniniwala pa rin siya sa kanyang mga kamao. Oo. Tumanggo si Olympias na tila natalo. Hindi pa tapos ang digmaan. Kaya susunod ka na sa akin mula ngayon, baka makatagpo ka ng makapangyarihang eksperto na sisire sa iyo. Sino sa tingin mo ang minamaliit mo? Malamig na sumengot si Olympias at pumulot ng 2 sable sa lupa. Pagkatapos, gamit ang isang kamay sa bawat hawakan, siya ay gumawa ng malalaking hakbang at agad na umangkas. Bang bang bang! Ang kanyang bilis ay napakabilis, at ang kanyang pagiging espada ay matulin at mabangis. Ang babae ay maaaring maging isa sa 5 hari ng Regal Palace hindi lamang dahil sa kanyang mga baril. Mahigit sa 100 eksperto mula sa maharlikang pamilya ng Ma at ang Leviathan sect ay hindi napigil ang magmadali patungo sa Olympias. Ipinakita sa kanila ni Olympias kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang babaeng may malaking lakas at natamba ang kalahati ng kanyang mga kalaban sa lupa sa loob lamang ng 2 hanggang 3 paghinga. Lahat ng nakapansin sa sitwasyon ay natakot ng walang kabuluhan. Paano siya naging babae? Isa lang siyang babaeng halimaw. Ang iba ay tumalikod at tumakbo sa takot. Duguan ang mga mata ni Olympias sa layuning pumatay, at hinabol niya sila. Sa isang sweep, 4 na kalaban ang agad na pinalipad. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Clifford sa di kalayuan at malamig na ngumuso muli. Kapag minamaliit mo ulit ang mga babae, sasaksakin kita sa tiyan, Clifford. Napabuntong hininga si Clifford at iiyak na sana ang babae nang biglang lumiit ang mga mata niya. Mag-ingat ka. Nagpakawala ng paputok na dagandong si Clifford habang nakasimangot si Olympias. Walang nakakaalam nang biglang sumulpot sa likuran niya ang isang lalaking nakasuot ng tela na may mahabang espada sa kamay na naglalabas ng nakakatakot na silver aura. Nakatutok ang espada sa likod ni Olympias. Agad na naramdaman ni Olympias ang malamig na hangin na bumababa sa kanyang likod.
Umiwas siya, napakakitid na umiiwas sa espada ng kanyang kalaban. Pagkatapos, agad na binaril ni Olympias ang salarin ngunit nabigo pa rin na tamaan ang lalaking nakasuot ng tela. How dare you sneak up sa akin? Dumura siya sa lupa at pinandilatan ng lalaking may longsword na duguan ang mga mata. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ikinaway ng lalaking nakasuot ng tela ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang kailangan ko lang malaman ay ikaw si Olympias White, isa sa 5 hari ng Regal Palace. Ang iyong ulo ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Ha! Lalong sumimangot si Olympias. Pagkatapos, ang lalaki ay sumugod papunta sa kanya na may hawak na espada. Mabilis ang takbo ng lalaki. Para siyang kidlat. Siya ay walang alinlangan na isang swordmaster. Ang kanyang longsword ay parang gumagala na dragon na naglalabas ng malamig na talim ng enerhiya. Ang bawat swipe ay naglalayong pumatay. Nakikita ni Olympias ang lakas ng kanyang kalaban. Patuloy niyang ginagamit ang 2 palakol sa kanyang mga kamay upang pigilan ang mga pag-atake ng lalaki. Ang kanilang mga talim ay nagsalubong sa isa't isa na may matunog na kalansing. Sa huli, si Olympias, na isa sa 5 hari ng Regal Palace, ang napilitang umatras. Isang hari ng Regal Palace ay ganoon lang. Ang lalaking nakasuot ng telang sutana ang nangibabaw. Ang kanyang talim ay nakatutok sa ulo ni Olympias. Mabilis na hinarang ni Olympias ang espada gamit ang kanyang mga sable. Ngunit sa isang kalampag, ang espada ng kanyang kalaban ay humiwalay sa talim sa kanyang kamay, habang ang enerhiya ng talim ay bumagsak at tumama sa balikat ni Olympias. Splat! Isang malaking daloy ng dugo ang dumaloy sa balikat ni Olympias habang siya ay umatras ng ilang hakbang. Anong lakas ng blade energy? Tinakpin ni Olympias ang kanyang balikat ng kanyang kamay habang nabahira ng mainit na dugo ang kanyang sando. Ang kanyang kalaban ay may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha habang inihahampas niya muli ang kanyang espada. Ilipat. Nakatayo sa gilid, hinailan ni Clifford si Olympias palabas at dali-daling kinuha ang saber sa kanyang kabilang kamay. Sa isang iglap, ang talim ay napuno ng puting enerhiya, tulad ng halos hindi mapasok na proteksyon. Klang! Nagsagupaan ang mga espada, ngunit sa pagkakataong ito, hindi naputol ang talim sa kamay ni Clifford. Sa kabaligtaran, ang lalaking nakasuot ng basahan ay nakatapult ng ilang hakbang palayo. Ang mga babae ay dapat manatili lamang para sa mga lalaki na maglagay ng isang palabas. Ngumisi si Clifford at ibinaba ang espada, agad na ikinulong ang sarili sa pakikipaglaban sa lalaking nakadamit na basahan. Sa isang kislap at kislap ng malamig na bakal, nagsalubong ang enerhiya ng talim at mga espada. Bawat tama ng kaliwang talim ay may marka sa nakapalibot na lupa at dingding. Sa kalaunan, nagpakawala ng dagindong si Clifford, at ang sable sa kanyang kamay ay sumambulat sa isang nakakasilaw na liwanag, na agad na nabasag ang espada sa kamay ng isa pang lalaki. Habang gulat na gulat pa ang kanyang kalaban, naglaslas ng hangin si Clifford at hinampas ang lalaking nakasuot ng telang sutana sa tuktok ng kanyang ulo. Sa isang laslas, ang lalaking nakasuot ng tela ay nabuka ang ulo at umaagos ang dugo. Ikaw ay Clifford Han, isang makalangit na hari ng Regal Palace. Malamig na ungol ni Clifford at sinipa ang lalaki. Ang kanyang bangkay ay nahulog sa paanan ni Olympias. Huwag kang magpapakitang gila sa harapan ko. Pinandilatan ni Olympias si Clifford, puno ng pang-aalipusta ang kanyang ekspresyon at tumalikod. Biglang, hindi mabilang na mga gintong baraha ang lumilipad sa himpapawid sa malayo, tulad ng maraming gintong lumilipad na kutsilyo, na patuloy na umiikot sa hangin. Pop pop pop. Kabanata 1485. Dapat mamatay ang Darkshire. Ang mga baraha ay tila may sariling mga mata na humihiwa sa likod ng mga leeg ng mga miyembro ng Ma-Royal Family at ang Leviathan sect sa napakabilis na bilis. Kahit saan sila magpunta, sunod-sunod na bumagsak ang mga tao sa lupa. Si Jermaine Leonard, ang Diyos ng pagsusugal, ay lumabas. Sa isang pitik ng kanyang magkabilang kamay, kusang lumipad pabalik sa kanyang mga kamay ang hindi mabilang na playing cards. Ang lalaking ito ay marunong maglaro ng poker na parang pro bago ito. Ngunit ngayon na nakuha na niya ang panloob na lakas ay wala ng paghahambing. Nagawa mo na ba? Nilero ni Jermaine ang mga poker cards sa kanyang kamay habang papalapit kay Clifford Han at Olympias White. Medyo. Tumango ang dalawa.
The boss is over at the recreational square. Lahat ay papunta na doon ngayon. Naubusan na ng hininga ang kalaban. It's time to make the next move. Well, let's go. Kinuha ng grupo ang mga lalaking nakagalaw pa rin patungo sa libangan. Pagkatapos ay bumangga sila sa Hawks at Phantom Dragon sa daan. Dalawang tao ang nag-aaway sa unahan nila. Ang isa sa kanila ay si Ash, na may hawak na 3 espada. Kaharap niya ang 2 eskrimador ng sandaling iyon. Ang buong kalye ay napuno ng mataas na puro blade energy. Sayaw ng 1,000 taon. Tumalon si Ash, ang kanyang 3 espada ay naglalaslas sa isang cutting motion na sinundan ng mga kislap ng liwanag ng espada. Ang Dance of 8,000 Years ay isang hakbang na itinuro ni Tyr Summers kay Ash. At ngayon, sa pamamagitan ng kanyang panloob na lakas, naisagawa niya ito hanggang sa punto kung saan nakamit niya ang pagiging perpekto. Hindi mabilang na mga kislap ang sumasalamin sa talam. Ang 2 swordsman ay nagpatuloy sa paghak pero sa huli ay hindi nila nagawang ilihis ang nakakatakot na blade energy ni Ash. Ang kanilang mga katawan ay napunit ng lakas ng talam. Dumapa ang mga paa ni Ash sa lupa habang ang mga sword ay natapos ang lahat ng sabay-sabay. Tapos na. Tumayo siya at isinukbit ang 3 espada sa bewang, saka bumaling kay Clifford at sa iba pang papalapit. Nag-improve ka na. Lumapit si Clifford kay Ash at tinapik ito sa balikat. Pero hanapin natin si boss. Naiintindihan. Lumaki ng lumaki ang grupo. Nang malapit na sila sa recreational square, ang bilang ng grupo ay tumaas sa 2,000. Sa unahan ng kalsada, isang siksikan na kumpol ng mga bangkay ang nakita. Ang bawat bangkay ay lumitaw na kulay ube. Kahit na ang hangin ay napuno ng isang layer ng purple fog. Ito ba? Napasimangot si Clifford at ang iba nang sumigaw si Olympias, lahat, back up. Ang grupo ng libo-libo ay nagsimulang umatras ng mabilis. Then, amidst the corpses, Cyrus Labelle and Xanthus Miriam stepped forward. Binuksan ni Cyrus ang isang berdeng vial, at hindi mabilang na mga insekto ang lumipad palabas dito. Makalipas ang 10 segundo, nilamon na ang mga lilang fume sa hangin. Kasabay nito, ang mga purpling corpses sa lupa ay unti-unting nawala ang purplish hue. Si Clifford at ang iba ay nakatitig lang kay Cyrus sa gulat, lumiliit ang mga mata. Namangha sila sa Kedoko practitioner ng Regal Palace. Alam din ni Clifford at ng iba pa na nakuha ni Cyrus ang Madex Kedoko spells mula sa Madex Kedoko scripture sa Celestial Empire. Dahil dito, mas nakakatakot ang mga spell ng Kedoko ni Cyrus. Nakita rin ni Cyrus ang kanyang sarili bilang isang konfidante ng sabay-sabay, at isa rin siyang napakalakas na Kedoko practitioner. Mukhang tense kayong lahat. Hinawakan ni Cyrus ang vial sa isang kamay habang ang isang maliit na gintong ahas ay pumulupot sa kanyang kabila at nakangiti habang pinagmamasdan si Clifford at ang iba pa. Si Clifford at ang iba ay walang ganang makitang nakangiti si Cyrus dahil dati siyang aloof sa Regal Palace. Ngunit sa tuwing ngumingiti siya, ibig sabihin ay may hawak siyang kakilakilabot na intensyon sa kanyang puso. Walang nakakaalam kung hindi niya alam na susumpin kanya kay Kedoko. Gayunpaman, hindi alam ni Clifford at ng iba pa na pagkatapos makilala ni Cyrus si Xanthus, nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang personalidad. Marahil ay napangiti siya dahil masaya lang siya. Isang bangkos ng basura. Ipinakita ni Olympias kay Clifford at sa iba ang isang ekspresyon ng paghamak. Hey, men. Pagkatapos, humakbang siya papunta kay Cyrus. Cyrus, mukhang nag-improve ng husto ang Kedoko spells mo. Sa 18 general ng Regal Palace at sa 5 Heavenly Kings, sina Cyrus at Olympias lang ang mga babae, kaya amicable ang kanilang relasyon. Ngumiti si Cyrus at tumango. Ate Olympias, lalo kang gumanda. Babae ka, natuto ka na bang manlamang sa iba? Tumawa si Olympias at saka tumingin kay Xanthus. Lahat tayo nagmamadali kahapon kaya wala akong oras na tanungin ka kung kailan kayo ikakasal. Naging awkward sina Cyrus at Xanthus nang mabigkas ang mga salita. Sabi nga, parang mas nahiya si Xanthus kumpara kay Cyrus. Ha. Masiglang tumawa si Olympias at mapaglarong sinuntok si Xanthus sa dibdib. Anak, wag na wag mong pababayaan si Cyrus, baka ikaw pa ang magdadala ng kahihinatnan. Isang walang muwang nangiti ang sumilay sa mukha ni Xanthus. Hinding-hindi ako magkakamali kay Ate Cyrus. Sige, stop flirting here.
Dapat magmadali na tayo sa recreational square para makipagkita kay boss at sa iba pa. Nag-message sa atin si Ivory Dragon. Doon tayo lalaban sa kalaban. Nakarating na ba si Darkshire? Lumingon si Olympias kay Clifford at naging seryoso. Umiling si Clifford. Wala pang palatandaan ng Darkshire hanggang ngayon. Hindi na makakatakas muli ang taong iyon, hindi ba? Nakakunot ang noo ni Olympias at sinabi. Hindi pwede. Umiling si Clifford. Si Darkshire ang nagmanipulate ng lahat sa likod ng mga eksena sa dakilang labanan na ito. Ang layunin niya ay labanan tayo. Wala talagang paraan para tumakbo siya. Nang banggitin ng Darkshire, ang mga mata ni Clifford ay napuno ng mapanghikayat na layuning pumatay. Ayon sa kahulugan, si Darkshire ang pangunahing kaaway ng Regal Palace pati na rin ang kaaway ni Tyr Summers. Sa makatuwid, lohikal lamang para kay Tyr na makipaglaban sa Darkshire sa showdown na ito. Kahit na kailangang labanan ni Tyr ang Leviathan ng Leviathan Sect, ang isang pag-iral tulad ng Darkshire ay maiiwan lamang para sa Palace Master ng Regal Palace. Gayunpaman, iniwan ni Tyr ang Darkshire sa kanila. May dahilan ito. Inayos ni Tyr ang 2 Heavenly Kings at 3 general mula sa Regal Palace sa ibabaw ng Torbert Octavius para harapin si Darkshire. Ang dahilan nito ay upang si Clifford ay maaaring gumanap ng nangungunang papel kasama ang iba bilang kanyang suporta. Sa tuwing nababanggit si Darkshire, nababalisa si Clifford. Iyon ay dahil ang kapatid ni Clifford ay namatay sa pamamagitan ng kamay ni Darkshire pabalik sa panahon ng labanan sa pagitan ng Regal Palace at Shadow Totem. Ang kapatid ni Clifford ay namatay sa isang trahedya na kamatayan. Pinanood niya ang pagkamatay niya sa kamay ni Darkshire at walang magawa. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, palaging naiisip ni Clifford na patayin si Darkshire para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Siya ay tumitingin sa salamin sa kanyang dibdib at ang 2 napakakilabot na peklat sa kanyang likod halos gabi-gabi, na mga markang iniwan ni Darkshire nang muntik niya itong hiwain. Nang maalala niya ang mga nangyari noon, nag-alab ang puso ni Clifford sa isang espiritong handang makipaglaban. Sa pagkakataong ito, dapat mamatay si Darkshire. Kabanata 1486. Nagbalik ang Nemesis. Nagsimulang sumugod ang grupo ng mga tao patungo sa Recreational Plaza. Nakasalubong nila si Don Quixote at Iron Mask sa daan papunta doon. Nang makarating sila sa plaza, mahigit 5,000 ang nagtipon doon. Ang Regal Palace ay nagdala ng mahigit 10,000 tao para lumahok sa labanan. At ngayon nang dumating na ito sa huling showdown na ito, ang Regal Palace ay nawala ng kalahati ng mga tauhan nito. Gayunpaman, hindi lahat ng mga taong ito ay namatay sa labanan. Ang karamihan ay hindi nakarating dito dahil sila ay nasugatan at nahihirapang gumalaw. Para naman sa mga mula sa Leviathan Sect at sa maharlikang pamilya ng Ma, ang kanilang bilang ay dapat na mas mataas sa simula, ngunit habang patuloy ang digmaan, mayroon na lamang silang 1 hanggang 2,000 lalaki na natitira at higit pa sa bingit ng pagtakas. Naging malinaw kung sino ang mga nanalo sa digmaan. Sa oras na ito, sa kalsada sa labas ng Recreational Square, nagsimula ang isang malaking labanan. 30 tao lang ang nasa side ni Tyr. Ngunit ito ay tulad ng 30 mabangis at gutom na lobo na may mabangis na aura na dumaan sa kalye. Sa harap nila ay nakatayo ang 300 lalaki at 10 beses ang bilang ni Tyr, bawat isa ay walang pang-itaas na may prominenteng kalamnan at nakasuot ng guwantes na bakal. Ang mga lalaki ay kamangha-manghang mga boksingero na nilinang ng Leviathan Sect sa buong mga nakaraang taon. Ang bawat isa ay maaaring maging kampyon sa ring, at marami pa nga ang mga naghaharing kampyon ng Muay Thai sa loob ng ilang henerasyon. Ang grupo ng mga lalaki ay kalaunan ay tinipon ng Leviathan at pagkatapos ay naging mamamatay na sandata sa pamamagitan ng lihim na pagsasanay ng Leviathan Sect. Una nang tinipon ni Leviathan ang mga lalaking ito para ihanda sila sa pakikitungo sa maharlikang pamilya ng Ma, ngunit ngayon na ang maharlikang pamilya ng Ma ay napailalim na sa kanyang kontrol, inayos ni Leviathan na harapin nila ang Regal Palace. Sa oras na ito, nakatayo sa tabi ni Tyr ang 12-dosenang miyembro mula sa Regal Palace, kabilang ang White-Eyed Ivory Dragon, si Gillam, at Dreshit. Ang mga deviant na ito ay halatang hindi kontento sa kabila ng pagpatay sa kanilang daan dito. Gayunpaman, nang makita ang napakaraming eksperto sa kabilang panig, lahat ay nasa sabik. Wala pa si Juan Yates. May nangyari kaya?
Hindi man lang nag-abalang sulyap ang White-Eyed Ivory Dragon sa mga lalaki sa kabilang kalsada habang nag-aalalang tanong kay Tyr na nasa tabi niya. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Tyr, pinatay ni Zeke Masimona. Kung hindi personal na ipaghiganti ni Juan ang kanyang asawa, hindi siya makakaalis sa bangungot na ito habang buhay. Sinundan niya si Zeke. Kung hindi man lang niya magawa ito para ipaghiganti ang kanyang asawa, hindi siya kwalipikadong maging isang Heavenly King ng Regal Palace. Totoo yan. Ang White-Eyed Ivory Dragon ay umunat at ngumiti habang nakaharap sa matinding pagsalungat ng 300 lalaki. Mga kapatid ng Nemesis, tapusin mo na sila. Umuungol. Ang 30 kakaibang miyembro ng Nemesis na nasa likuran niya ay umuungal na parang mga hayop, at lahat sila ay sumugod na may pulang mata na pinamumunuan ni Sigillum, Devastation, Dreshit, Matthew, Collins, at iba pa. Sa sandaling iyon, para silang mga tigre sa mga tupa. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay sa sinaunang Romanong gladiatorial arena, kasama ang panloob na mga diskarte sa enerhiya na ibinigay ni Tyr, bawat isa sa mga miyembro ng Nemesis ay mayroon na ngayong panloob na lakas. Katulad ni Matthew, mas malakas na ngayon ang katawan niya kumpara sa mga kalamnan niya na parang bakal. Sa sandaling ito, para siyang tren na bakal. Sa sandaling sumugod siya sa kampo ng kalaban, pinatumban niya ang ilang mga kaaway sa hangin gamit ang kanyang malakas na katawan. Nakakamangha! Nakakamangha! Nagrampa si Matthew sa mga tao habang kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamao na puno ng kapangyarihan ay ipinadala at patuloy na nagpapalipad sa kanyang mga kalaban sa bawat suntok. Itinuring din silang mga eksperto, ngunit marami ang hindi nakayanan kahit isa sa mga suntok ni Matthew. Sa kabilang panig, si Sigillum, Dreshit, at Devastation, ang mga nakatatandang miyembro ng Nemesis, ay mas handa sa labanan. Ang kanilang mga kakayahan ay hindi mapag-aalinlanganan. Nilinis nila ang lahat saan man sila magpunta. Ang bawat miyembro ng Nemesis ay namumula ang kanilang mga mata sa pagpatay. Ang bawat isa ay isang walang kapantay na makina ng pagpatay. Yung feeling noon. Nemesis. Bumalik na. Si Sigillum at ang iba ay hindi napigil ang tumawa habang pinagmamasdan ang mga miyembro ng Nemesis sa kanilang paligid na nahuhuli sa walang takot na labanan. Sa labanan sa pagitan ng Regal Palace at ng Dark Totem, halos nalipol si Nemesis. Sa sumunod na 2 taon, lahat ng mula sa Nemesis na nakaligtas, sina Dreshit at Sigillum, ay gumugol ng kanilang buhay sa kadiliman. Nang maglaon, dinala ni Tyr ang bagong dugo kay Nemesis at hinayaan silang lumabas mula sa dilim ng paunti-unti. At ngayon, si Nemesis, na malapit ng mabuwag, sa wakas ay nakamit na muli. Mga kapatid, patayin. Patayin. Para sa Regal Palace at Nemesis. Patayin. Hindi napigilan ni Dreshit ang pag-usad ng pananibik sa loob niya, itinaas niya ang katana sa kanyang kamay at nagpakawala ng dagandong. Nilalaslas niya ang tungkol gamit ang talam. Ang bawat stroke ay nagpadala ng isang kalaban na lumilipad sa isang dominanteng paraan. Pagkalipas ng higit sa 3 taon, sa wakas ay nakita natin ang sandaling muling isilang si Nemesis. Sa pagtingin sa mga miyembro ng Nemesis na nakikipaglaban, ang White-Eyed Ivory Dragon ay tumayo sa tabi ni Tyr, subconsciously nagsindi ng sigarilyo, at huminga ng malalim. Boss, salamat. Haha. Tumawa si Tyr at hindi sumagot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nasa unahan ng labanan habang lumalabas ang mga emosyon sa kanyang mukha. Ang mga imahe ng mga miyembro ng matandang Nemesis ay patuloy na kumikislap sa isip ni Tyr. Pagtingin niya kay Matthew, parang nakatingin si Tyr sa matandang Nemesis. Nagkapatong-patong ang mga imahe habang ang mga sulok ng labi ni Tyr ay nakakurba sa isang ngiti ng pananibik. Mahigit sa 30 tao ang lumaban sa 300, gayunpaman ang 300 lalaki sa oposisyon ay walang kalaban-laban para sa Nemesis. Ang labanan ay tumagal ng wala pang 5 minuto. 300 ay bumaba sa 100. Mayroon ding mga nasawi sa Nemesis, ngunit ang mga numero ay nasa 1 digit lamang. Hindi nagtagal, ang kanilang mga kalaban ay natulala sa mga lihis sa Nemesis. Ang mga taong ito ay dapat na nasa ilang uri ng droga, tama ba? Bakit lahat sila umaasta na parang walang kwenta kahit mamatay sila? Matapos kumalma, ang mga eksperto mula sa Leviathan sect ay tumabi, baka sa kanilang mga mukha ang takot. Anong gagawin natin ngayon? Hindi natin sila mapipigilan.
Kung hindi natin sila kayang pigilan, huwag na lang natin silang pigilan. Nagkatitigan ang ilang pugilist. Bakit hindi natin ito takbuhan? Tumakbo. Nakasimangot ang isa sa mga boksingero. Kung nalaman ni Leviathan na tumakas tayo sa labanan, tapos na tayo. Sir, kung hindi tayo tatakbo, mawawalan din tayo ng buhay dito. Hindi mo ba narinig? Marami mula sa maharlikang pamilya ng Ma at sa Leviathan sect ang nakatakas. Ang mga taong ito mula sa Regal Palace ay mga agresibo. Hindi natin sila kayang labanan. Tama ka. Tumakbo na tayo ngayon din. Kabanata 1487. Waddle Sleeping Feast. Sa pagbold ng unang manlalaban, ang mga mandirigma na nanatili sa gitna ng pakikipaglaban sa mga miyembro ng Nemesis ay nagyelo. Sa susunod na segundo, mas maraming mandirigma ang nagsimulang tumakas ng sunod-sunod. Makalipas ang 1 o 2 minuto, wala nang mahanap na kalaban si Matthew Collins sa paligid nila. Anong nangyari? Sa oras na ito, ang mga miyembro ng Nemesis ay nag-uudyok na pumatay. Nang makita nilang lahat ng kanilang mga kalaban ay tumakas sa pagkatalo, isang malungkot na ekspresyon ang bumungad sa marami sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa mga miyembro ng Nemesis ay hindi napigil ang habulin ng mga desyerto na iyon. Samantala, ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Hayaan mo na sila. Boss, ang mga manlalaban na ito ay mga wimp, tama. Daladala ni Drishit ang kanyang katana habang naglalakad patungo kay Tyr at nagkomento ng walang magawa. Reklamo niya, kung ikukumpara sa Shadow Totem noon, malayong malayo ang mga tropang ito. Well, hindi lahat ay hindi natatakot sa kamatayan, Tyr muttered at nagpatuloy. We can't be too conceited before we have that duel with Leviathan. Dumating na siguro ang mga tao nila. Dapat pumunta din tayo doon. Oo naman. Ang grupo ng mga miyembro ng Nemesis ay muling nagtipon sa kanilang direksyon. Maya-maya lang ay biglang may narinig na hilik sa hindi kalayuan doon. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa direksyon ng hilik. Nakita nila si Torbert Octavius na nakahawak sa kanyang ulo gamit ang kanyang kamay habang siya ay matamis na hilik sa tabi mismo ng isang shutter door. Tulog na ang lalaking yun simula pa lang ng gyera at hanggang ngayon hindi pa nagigising. Boss, magduel na tayo. Dapat ba natin siyang gisingin? Napuno ng walang magawang ekspresyon ang mukha ni Ivory Dragon na may puting mata. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang kagaya ni Torbert. Gayunpaman, ang weirdo na iyon ay nakapagsus sa gitna ng putok ng baril. Hindi. Umiling si Tyr. Pagkatapos, sinabi ni Tyr kay Matthew sa gilid, Matthew, dalhin mo siya. Huwag mo siyang ihulog. Tapos, kapag oras na para magising siya, gising na siya. Okay. Tumango si Matthew. Nang maglalakad na si Matthew patungo kay Torbert, biglang sumulpot ang isang kahindek-hindek na manlalaban ng Leviathan sect sa isang eskinita sa tabi ng Torbert. May hawak itong matalas na kutsilyo sa kamay, at agad niyang sinaksak ang tiyan ni Torbert. Nangyari ito ng biglaan, napakabigla na walang sino man sa kanila ang makapag-react sa oras. Mag-ingat ka. Si Matthew, na naglalakad papunta kay Torbert, ay hindi napigil ang sumigaw. Samantala, humihilik pa rin si Torbert sa kanyang pagtulog. Namangha ang lahat at pinagpawisan ng malamig. Gayunpaman, sa sandaling itinusok ng manlalaban ang matalim na kutsilyo sa tiyan ni Torbert, ang lalaking nasa lalim ng Slumberland ay biglang ikiling ang kanyang katawan sa gilid, ganap na nakaiwas sa pag-atake. Medyo natulala ang manlalaban na iyon. Pakiramdam niya ay parang nakakita lang siya ng multo. Tapos, nanlamig ang ekspresyon niya. Kaagad pagkatapos, naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake at sinaksak ang talim na iyon ng ilang ulit kay Torbert. Gayunpaman, ang kinalabasan ay palaging pareho. Madaling naiwasan ni Torbert ang bawat saksak. Ang pinakamasamang bahagi nito ay ang taong ito ay hindi gising sa buong oras. Hindi pwede. Medyo bumagsak ang manlalaban ng Leviathan na iyon. Pagkatapos, sa isang iglap, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang katawan. Pagkatapos, nakita niyang inikot ni Torbert ang kanyang katawan at sinipa siya sa kanyang dibdib nang hindi siya nakatingin. Sa isang kalabog, ang manlalaban na iyon ay itinapon. Hinihingal niya ang kanyang huling hininga bago pa man siya bumagsak sa lupa. Talagang tumutupad ang Waddle Sleeping Feast sa pangalan nito. Nang masaksihan ni Tyr ang eksena, napatawa siya.
Dati, hindi niya maintindihan kung paano nakatulong ang Waddle Sleeping Feast na ito kay Torbert na patayin ang kanyang kaaway sa kanyang pagtulog. Ang pamamaraan ng paglilinang ay nagbigay lamang ng napaka-misteryosong vibe. Pero sa panahon ngayon, wala nang nararamdaman si Tyr tungkol dito. Mula nang malaman niya ang tungkol sa panloob na lakas at ang sinaunang martial arts world, napakaraming mystical na insidente ang naranasan niya. Kaya naman, hindi na siya nagulat sa misteryo sa mga katulad ni Torbert. Brother Summers, dapat ba akong pumunta doon at buhatin siya? Nang makita ang eksenang ito nakakabukas pa lang sa kanyang mga mata, naramdaman agad ni Matthew ang isang uri ng pressure na dumudurog sa kanya. Nag-aalala si Matthew na baka sipin siya ni Torbert at papalipad kapag nakalapit na siya sa lalaking ito. Siyempre, bit-bit natin siya. Patuloy ni Tyr, kailangan nating umasa sa kanya para labanan si Darkshire mamaya. Kaya, nilapitan ni Matthew si Torbert ng may pag-iingat. Maingat niya itong binuhat mula sa lupa. Tila ang taong ito ay may kakayahang makilala sa pagitan ng kaaway at kaalyado sa kanyang pagtulog. Anyway, nang pumunta si Matthew para buhatin siya, hindi siya naglagay ng anumang pagtutol. Boss! Sa oras na ito, mula sa mga nakapaligid na kalye, isa-isa, ang mga nangungunang brasses ng Regal Palace ay nagtatagpo sa kanilang direksyon. Samantala, lumakad papunta sa kanila sina Clifford Han, Olympias White, at iba pa kasama ang isang tropa ng mga general ng Regal Palace. Ang masa ng libu-libong mandirigma ay nagngangalit pa rin sa diwa ng labanan sa kabila ng medyo pagod pagkatapos ng isang malawakang digmaan. Naayos na ba ang lahat? Tanong ni Tyr habang nakatingin sa paparating na si Clifford at iba pa. Inalagaan na silang lahat. Next, hihintayin na lang namin ang instruction mo para simulan na ang showdown. Nasaan si Darkshire at yung mga kasama ni Leviathan? Lumingon si Tyr at tinitigan ang malawak na leisure square na iyon na matatagpuan hindi kalayuan sa kanila at sinabing, ang plaza na iyon ay kung saan magaganap ang showdown. Pinili ng Siamese King ang locus yung iyon. Para maipasa mo ang aking order at hilingin sa lahat ng ating mga kapatid na magpahinga. Hindi magkakaroon ng anumang malakihang labanan soon. Bakit? Hindi naintindihan ni Clifford at ng iba pa. Bumantong hininga si Tyr at nagpaliwanag, ang epekto ng digmaang ito ay napakalaki. Ang hari ng Siamese ay hindi makapanood habang ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na dumarami. Ang bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan nito. Pagkatapos nito, ang labanan ay dapat lamang nakasangkot sa mga gang ng Leviathan at Darkshire. Wala sa iba ang mahalaga. Sumagot naman si Clifford at ang iba pa. Sa katunayan, sa oras na ito, ipinadala ng Haring Siamese ang kanyang mga tropa upang linisin ang tanawin sa paligid. Kaya, sa teknikal na pagsasalita, ang dakilang digmaan ay natapos na. Tungkol naman sa Haring Siamese, siya rin ay nakamit ang layunin na nais niyang makamit. Putulin lang lahat ng daldalan. Pumunta tayo sa leisure square na iyon at tapusin ang trabaho. Kasabay nito, ang malaking tropa ay nagtungo sa leisure square. Habang nasa kabilang banda, tumungo din si Leviathan sa eksaktong lokasyon kasama ang isang grupo ng kanyang mga nasasakupan. Sectmaster, kami ay dumanas ng matinding casualty sa digmaang ito. Ngunit, sa kasamaang palad, ang mga mandirigmang ito na lang ang natitira sa amin. Isang Leviathan sect elder ang nagulat na walang magawa. Ang kanyang mga salita ay napuno ng isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kung alam natin ang tungkol dito, hindi sana natin na-provoke ang Regal Palace noong una. Shut up! Ang ekspresyon ni Leviathan ay mukhang medyo malungkot sa sandaling ito. Siya ay nasa isang kakilakilabot na mood. Gayunpaman, ang kanyang kalooban ay hindi sanhi ng kung gaano kalakas ang Regal Palace at kung paano nila hinampas ang kanyang mga tauhan sa mga pira-piraso. Sa halip, ito ay dulot ng balitang natanggap niya kamakailan lamang, ang pamilyang Charlie na gusto niyang samahan ay nagsama-sama sa hari ng Siam noong nakaraan. Kaya, ang huling resulta ng epikong digmaang ito ay isang pagkatalo sa kanyang panig. Ang Leviathan ay magdaranas ng mapangwasak na pagkatalo anuman ang mangyari. Kabanata 1488. Sectmaster, please spare my life. Master, bakit hindi na lang tayo maghanap ng pagkakataon at tumakas? At saka, kahit napatayin natin si Tyr Summers, hindi rin tayo patatawarin ng Siamese King.
Kaya ang mungkahi ng panganay na alagad ni Leviathan na si Samiel. Takasan. Lumingon si Leviathan at pinandilatan si Samiel. He chided, Samiel, you have been my disciple for years. You know my character well. How dare you suggest I escape now? Sa oras na ito, ang mga sama-sama sa Leviathan ay ang mga elite ng Leviathan sect. Sila ay ginawa ng isang dosenang matatanda, mga dakilang muaytay na mandirigma ng Leviathan sect mula sa buong bansa, at mga piling alagad ni Leviathan. Ang bawat isa sa kanila ay isang supreme first-class fighter. Kahit na napakaraming manlalaban sa loob ng kanilang partido, medyo mahina ang momentum ng Leviathan sect. Medyo pinanghinaan sila ng loob. Halos lahat ng mga mandirigma ng pamilya ng Ma ay tumakas. Bilang resulta, sinabi ng isa sa mga matatanda, naglalaban tayo sa isang talunan. Bes, kahit gusto mong makatakas. Lumingon si Leviathan. Nang titigan niya itong Leviathan sect elder, puno ng disappointment ang mga mata niya. Sect master, ang resulta ng digmaan ay isang foregone conclusion. Hehe. Tumangala si Leviathan sa langit. Huminga siya ng mahabang hininga at sinabi, ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, napansin ko na ang lahat ng iyong fighting spirit ay nanlulumo. Kaya kung gusto nyo talagang umalis, pwede na kayong umalis. Hindi kita pipigilan. Master, ikaw. Dapat sumama sa amin. Sinabi ko na sayo na hindi ako aalis. Hinawakan ni Leviathan ang kwelyo ni Samiel at sinabing, kung gusto mong umalis, maaari kang umalis ng mag-isa. Kung ganoon, Master, pasensya na. Binati ni Samiel si Leviathan. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at aalis na sana. Kasabay ng pag-alis ni Samiel, halos kalahati ng mga mandirigma ay nagpasya na sundin ang kanyang pamumuno. Wow ha! Wow ha! Nang mapansin ng napakaraming tao na nanlalamig bago ang labanan, biglang sumabog ang Leviathan sa isang malakas na tawa. Ang implikasyon ng bangis ay napuno ng kanyang boses. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang figure ni Leviathan sa isang iglap. Humakbang siya para maabutin si Samiel at nagpakawalan ng isang dumadagandong na suntok sa tuktok ng bungo ni Samiel. Basag! Isang subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Samiel habang nakatalikod at nakatitig kay Leviathan sa pagtataka at sakit. Master! Ikaw! Oh, Samiel, sa tingin mo ba makakaalis ka ng ganon-ganon lang? Ang Siamese King at King Charles ay naglagay na ng kanilang mga hukbo sa labas. Kung tumakas ka ngayon, ikaw ay babarilan sa putik ng mga ito. No way that old ililibre tayo ni Fox. Medyo naging kakaiba si Leviathan. Nagpakawala siya ng isa pang sampal, dahilan para mapaluhod si Samiel sa lugar at duguan hanggang sa mamatay mula sa kanyang 7 butas. Si Samiel ang pangunahing alagad niya, at minsan ay nakita ni Leviathan ang taong ito bilang kahalili niya sa hinaharap. Sa halip, ang Leviathan ay nagpunta sa haba ng pagtatapos ng buhay ni Samiel ng may katiyakan. Nasaroon si Leviathan. Umabot pa nga siya sa pagpatay sa kanyang minamahal na alagad, pati na sa iba. Ang mga nasasakupan na gustong umalis kasama si Samiel ay nabigla at pumwesto sa lugar na may maputlang mukha, hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto mo pa bang umalis guys? Pumikit si Leviathan at isa-isa silang sinipat. Sect Master, mananatili kami. Hindi kami aalis. Please spare our lives, Sect Master. Oo, tama iyan. Ipinangako natin ang ating katapatan sa Leviathan sect hanggang sa ating kamatayan. Kaya pakiusap huminahon ka, Sect Master. Humph! Malamig na ngumuso si Leviathan. Sumunod, iwinagayway niya ang kanyang manggas at tumitig sa direksyon ng Leisure Square. Ngunit, ang kabaligtaran sa kanila ay isang masa ng mga mandirigma na nagbigay sa mga tao ng mapang-ipong pakiramdam na ang isa ay sumusuko mula sa bigat ng bundok. Hindi kaagad naglakad si Leviathan patungo sa plaza bagkus ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Aniya, Darkshire, nasaan ka ngayon? Malapit nang magaganap ang showdown. Bakit hindi ka pa nagpapakita? Nag-aapoy ang boses ni Leviathan na may bakas ng galit. Mula sa simula ng epic battle hanggang ngayon, wala siyang nakitang bakas ng Darkshire. Naghinala pa siya na natanggap na ng taong ito ang balita at iniwan silang mag-bolt. Nandito lang ako. Ang mahinang tawa ni Darkshire ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono.
Paliwanag niya, matagal ko nang hinihintay na dumating ang araw na ito. This time, hindi na ako tatakas. Sa sandaling ito, sa tuktok ng isang gusaling matatagpuan 200 metro ang layo mula sa Leisure Square ay nakatayo si Darkshire sa isang itim na roba. Sa likuran niya ay may higit sa 12 dosenang mga lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Ang lahat ng mga lalaking ito ay dating mandirigma ni Orpheus. Sa pagkakataong ito nang bumalik si Darkshire, muli niyang tinipon ang mga taong ito para sa kanyang pukana. Chief, ang mga taga-Leviathan sect at ang Ma-royal family ay hindi makakayanan. Inapi na sila ng Regal Palace sa simula pa lang. Ngayon, lahat sila ay natalo na. Isang lalaking nakaitim na nakabalabal ang lumapit sa kanyang likuran at tinitigan ang libu-libong miyembro ng Regal Palace na makapal na nakatayo sa Leisure Square sa ibaba. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ng Regal Palace sa pagkakataong ito ay muling nagpa-refresh sa kanilang mga pananaw. Hehe. So ano? Lumingon si Darkshire para tingnan ang lalaking ito at tinanong siya, so, nanlalamig ka na ba ngayon? Hindi naman. Agad na umiling ang lalaking iyon at sinabing, mula sa araw na sumali kami sa Orpheus, ipinangako na namin ang aming buhay sa organisasyon, at hindi kami kailanman natatakot sa kamatayan. Mabuti naman. Pinaikit ni Darkshire ang kanyang mga mata at nagpaliwanag, magkakaroon ng showdown sa pagitan natin ng Regal Palace sooner or later. I have waiting for this day for a long, long time. Kaya nga, kahit ano pa ang kasalukuyang sitwasyon, hindi ko ito piyansa sa oras. Chief, pagdating ng panahon, kung hindi ka kakampi sa kanila, sasamahan ka namin para umalis ka agad. Hindi. Umiling si Darkshire. Ang mga tao ng Regal Palace ay walang magagawa sa akin, at ako. Hindi mamamatay. Sa katunayan, hindi walang alam si Darkshire. Ngayon, siya ay naging isang tao na may maladyos na karunungan. Ang labanan na ito ay maaaring isang dead end sa Leviathan, ngunit para sa Darkshire, matagal na siyang nakaisip ng paraan sa gitna ng talo na larong ito. Kinuha ni Darkshire ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero ng telepono. Maya-maya, may pamilyar na boses ang nagsalita sa kabilang linya. Darkshire, hanggang kailan ka magpapakasaya? Galit na galit ang management, at nagplano na silang magpadala ng papalit sa iyo. Ang nasa kabilang dulo ng tawag ay si Ostermore. Matapos magtungo si Darkshire, siya ang namamahala sa misyon na itinalaga ng organisasyon sa Celestial Empire. Gayunpaman, nang wala ang kanyang kasosyo, mahirap para sa kanya na magtrabaho sa trabaho ng dalawa. Kumalaklak si Darkshire at sinabing, hush. Chill lang. Malapit nang matapos ang digmaan. Pero, ang lalaking iyon. Nahuli mo na ba siya? Itong tawag mo ay napapanahon. Malamig nang umuso si Oster mula sa telepono. Kaagad pagkatapos, isang kalabog na tunog ang narinig mula sa kabilang panig ng telepono. Parang nang matanggap ni Oster ang tawag na ito mula kay Darkshire, talagang nasa gitna siya ng pakikipaglaban sa iba. To be precise, hindi si Oster ang nasa gitna ng laban kundi ang tauhan niya. Sa oras na ito, inaatake nila ang isang lalaki, na siyang numero 1 Northern Powerhouse na palaging iginagalang ni Tyr. Sean Yarn. Kabanata 1489. Ang dilema ni Sean Yarn. Ang Imperial Capital City ng Celestial Empire. Ang lugar na ito ay may sirang pader at mga guho ng gusali. Matagal nang tinutubuan ng iba't ibang halaman at Moses ang gumuhong pader na bato at ang nakapalibot na lupa nito. Ang buong guho ay sumasakop sa isang malawak na lugar. Masasabi ng isa na ang lugar na ito ay dating isang maluwalhating tambalan mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Sa totoo lang, mahigit 2 dekada na ang nakalipas, ang lugar na ito ay ang Yarn Family Manor. Ang tambalan ay dating kabilang sa dating nangungunang intelligence Yarn family mula sa Imperial Capital City. 2 dekada na ang nakalilipas, nakuha ng pamilyang Yarn ang isang mahalagang sikreto. Pinangunahan nito ang creed ng sinaunang martial arts world na hampasin at lipulin ang pamilya sa magdamag. Nang maglaon ay ang Mad King, si Dalton Alroy, ang nagpakita. Ginamit ng lalaki ang kanyang kapangyarihan para pilitin ang creed ng sinaunang martial arts world, na sumalakay sa manor, na umatras at iligtas ang buhay ni Sean Yarn. Si Sean ang nag-iisang nakaligtas sa pamilya ng Yarn.
Sa oras na ito, sa mga guho ng manor ng kanyang pamilya, hinawakan ni Sean ang putol na espada sa kanyang kamay at tiningnan ang kanyang paligid na madilim. Ang hangarin na pumatay mula sa lahat ng dako ay lumaganap sa kanya. 8 lalaking may mahabang espada ang lumitaw sa kanyang paligid. Ang bawat isa sa kanilang mga katawan ay natatakpan ng malambot na layer ng masiglang enerhiya at bawat isa sa kanila ay isang first class na manlalaban. Ang 8 lalaking iyon ay pinalibutan si Sean sa gitna at nakabuo ng isang hindi nagkakamali na sword formation. Isang sword formation. Ito ay isang hindi pamilyar na pangalan sa mga nabuhay sa mortal na mundo. Marahil sa kanila, ito ay isang termino lamang na lumabas sa martial arts movies. Gayunpaman, ang isang sword formation ay medyo tipikal sa creed ng sinaunang martial arts family sa Celestial Empire. Ang mga humahawak ng mga espada ay maaaring bumuo ng mga pormas ayon sa mga grupo ng 3 o 5. Ang ilan ay maaaring naatasang umatake habang ang iba ay nagtatanggol. Kaya, ang lahat ng swordsman ay maaaring magtulungan sa perpektong pagkakaisa. Hindi kalayuan sa grupo, sa ibabaw ng isang sirang pader, si Ostermore ay nagsuot ng mabangis na ekspresyon habang siya ay nakaupo ng casual na may gintong mace sa kanyang kamay at isang pawid sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang kanyang cellphone gamit ang kanyang kabilang kamay at nakipag-chat kay Darkshire. Ang tawag na ito mula sa iyo ay napapanahon. Sa pagtingin kay Sean, na pinalibutan ng 8 eskrimador sa kabilang panig, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Oster. Sabi niya, medyo matagal ko nang pinagmamasdan ang lalaking ito. Nagkataon na dumaan siya sa mga guho ng kanyang pamilya upang magbigay galang ngayon, kaya sinamantala ko ito at nagdala ng ilang mga tao sa akin upang palibutan siya. Bago ito, ang lalaking ito ay palaging nakikipag-hangout kasama ang pamilyang Alroy. Hindi ako makagalaw. Kahit na ang pamilyang Alroy ay hindi eksaktong credo ng sinaunang martial arts family, nararamdaman ko na ang maharlikang pamilyang ito ng Imperial ang capital city ay nagsimulang umunlad sa direksyon ng pagiging isang credo ng sinaunang martial arts family. Wow! Sa kabilang dulo ng tawag ay biglang tumawa si Darkshire. Tinukso niya, Oster, wala kang alam tungkol sa creed ng sinaunang martial arts family sa Celestial Empire. Ano? Bahagyang kumunat ang noo ni Oster. Ipinaliwanag ni Darkshire, kailangan mong tandaan na ang organisasyong ito na kasalukuyan nating sinalihan, ang Sacred Association, ay hindi mabibilang bilang sangay ng creed ng sinaunang martial arts family. 10 pamilya ng Imperial sa Imperial Capital City ay hindi katugma sa isang credo ng sinaunang martial arts family. Sa sandaling ito, biglang natahimik si Oster. Ang kanyang mga pananaw sa mundo ay tila hinamon sa kaibuturan. Darkshire, nang ang creed ng mga sinaunang martial arts na pamilya ay nagtangkang sirain ang Yarn family noon, sila ay itinaboy pabalik ng Mad King na mag-isa. Paano mo ipapaliwanag ito? Hehe. Ngumisi si Darkshire sa kabilang dulo ng telepono bago siya nagpaliwanag, talaga bang iniisip mo na ang creed mula sa sinaunang martial arts family ay sasalakayin ng isang intelligence organization mula sa Imperial Capital City ng napakasama? Sa tingin mo ba ay talagang nagmamalasakit ang creed tungkol sa isang lihim na hawak ng pamilya Yarn? Ang mga iyon ay ang kakapusan lamang ng mga tao sa mortal na mundo. Napagkamalan nilang dragon ang Loach. Noon, ang magsasaka na Samire sa pamilya ng Yarn ay hindi ang creed ng sinaunang martial arts family, kundi ang Sacred Association. Kung gayon, paano ang huling pagkakataon na naluklok ang maharlikang pamilya ng Jade? Ipinaliwanag pa ni Darkshire, ang creed ng sinaunang martial art na pamilya ay matagal nang pagod sa mortal na mundo. Mula nang mailuklok ang pamilya Windsor 60 taon na ang nakalilipas, wala nang tunay na pagluklok sa emperador. Noong nakaraan, kami ay nandoon lamang upang kumatawan sa Sacred Association para dumalo sa enthronement ng Jade Royal Family gayunpaman, kahit na ang asosasyon ay isang pawn lang ng creed ng sinaunang martial arts family. Well, Oster, I am not in the mood to explain things to you now. However, I hope you are well aware now na ang susunod na mangyayari ay simula pa lang basta gawin mo ang dapat mong gawin. Maaari ka lamang umakyat sa hagdan sa pamamagitan ng Sacred Association. Sa bandang huli, makakaugnay ka sa tunay na credo ng sinaunang martial arts family at magiging tunay na makapangyarihan.
Ang kailangan mong gawin ngayon ay hulihin si Sean at pilitin ang sekretong iyon ng pamilyang Yar na lumabas sa bibig. Naiintindihan ko. Dinuraan ni Oster ang pawid na hawak niya sa loob ng kanyang bibig at sinabing, malapit mo nang harapin si Tyr. Gaano ka kumpiyansa? Hindi ko alam. Umiling si Darkshire at sumagot, ngunit tiwala ako na hindi ako mamamatay. Nasa iyong mga kamay na ngayon ang buhay ko. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, ibinaba ni Darkshire ang telepono. Samantala, nang muling ibinalik ni Oster ang kanyang sulyap sa nagpapatuloy na labanan, ang kanyang tingin ay naging napakabangis. Sige. Sa mahinang dagandong, ang 8 eskrimador na iyon. Agad na sumugod si Sean sa paligid gamit ang kanilang mga espada upang sabay na atakihin si Sean. Klang klang klang. Nagsagupa ng mga espada at nagbuga ng sunod-sunod na tunog ng kalampag. Samantala, dala rin nito ang pinaghalong sparks at blade energy. May kabuuang 9 na figure ang naglalaban pabalik-balik sa pagitan ng mga gumuguhong pader at mga guho ng gusali. Ang 8 eskrimador na iyon ay bumuo ng isang formasayon, kung saan 4 na tao ang inatas ang umatake, habang ang huling 4 ay dumpensa. Kaya ito ay isang tuloy-tuloy na pagbuo. Kailangang panatilihing bukas ni Sean ang kanyang mga mata at tainga sa lahat ng direksyon. Ang taong ito ay karapat-dapat sa kanyang pangalan bilang ang dating numero 1 powerhouse sa Hilaga at ang hari ng mga espada. Sa harap ng walang putol na pagbuo ng espada na ito, kinailangan ni Sean na labanan ang isa laban sa 8. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang formasayon gamit ang putol na espada sa kanyang kamay. Nang mapansin ito ng 8 swordsman na iyon, lahat sila ay marahan na sumimangot. Hindi nila inaasahan na may isang taong talagang makakapidyaw sa kanilang pagbuo ng espada gamit ang isang espada sa mortal na mundo. Ang kanilang mga pag-atake ay naging mas mahigpit, at ang kanilang bilis ay tumaas. Pagkatapos, lahat ng 8 eskrimador ay nagbago ng kanilang forma. 4 sa kanila ang humakbang pasulong at naglaslas gamit ang lakas ng talam, habang ang 4 pa ay tumalon sa langit at itinutok ang kanilang mga espada kay Sean mula sa himpapawid. Umatras si Sean at ginamit ang sirang espada sa kanyang kamay para tuluyang harangin ang pag-atake. Sa sandaling ito, muling nagbago ang kanilang sword formation. 8 eskrimador ay muling nabuo sa isang saradong bilog. 8 espada ang tumusok kay Sean mula sa 8 direksyon ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Sean ang isang matinding lamig at nakamamatay na intensyon sa kanyang buong katawan. Ang pagkakabuo ng espada na ito ay hindi nababasag. Maging ang hari ng espada ay nakatakdang mapahamak sa harap ng pag-ataking ito. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Sean. Sa halip, winalis niya ang kanyang espada sa bilog at ipinutok ang kanyang malakas na enerhiya ng talam sa lahat ng direksyon. Sa sumunod na segundo, tumalon siya ng 3 metro sa ere na parang lawin at pagkatapos ay pinaikot-ikot ang kanyang katawan na nasa ilalim ang kanyang ulo. Klang! Ang kanyang putol na espada ay sumama sa dulo ng 8 bakal na espada. Tapos, nag-rebound. Muli, lumundag si Sean sa hangin at tumalon mula sa pagkakakulong ng 8 tao. Ito ay imposible. Nang makita ito, kakaunti sa 8 eskrimador ang nagpahayag ng pahiwatig ng pagkasindek. Sa halip, sa kanilang sandali ng pagkataranta, ibinaba ni Sean ang kanyang lakas ng talim at pinutol ang isa sa kanila. Sa isang kisap mata, ang 8 tao ay naging 7. Ang natitirang 7 ay hindi na makabuo ng sword formation. Sa gitna ng kanilang pagkataranta, iwinagayway ng 7 swordsman na iyon ang kanilang mahahabang espada at naglunsad ng panibagong pag-atake kay Sean. Malinaw, kumpara sa nakaraang pag-atake, mas madali si Sean sa pagkakataong ito. Sa isang kisap mata, natapos na niya ang isa pang eskrimador. Kabanata 1490. Si Sean Yarn ay nasa captive. Ilang sandali pa, nagtamo si Sean Yarn ng ilang sugat sa espada. Bagamat siya ay dumanas ng katamtamang dami ng mga pinsala, 5 kaaway lamang ang nananatiling nakatayo. Ipinadala ni Sean ang 3 sa mga eskrimador sa kanilang kamatayan gamit ang kanyang putol na espada. Bilang Northern Sword King, kahit na nahaharap si Sean sa mga swordsman mula sa sinaunang martial arts world, pinanatili pa rin niya ang kanyang kalmado at mahinahong lumaban. Kahit nasugatan siya, kaya pa rin niyang tapusin ang kanyang mga kalaban. Kahanga-hanga ang uri ng lakas na taglay niya. Kasabay ng isang kumalabog, pinutol ni Sean ang mahabang espada sa kamay ng isang eskrimador.
Pagkatapos, iniwagayway niya sa kanyang kamay ang basag na espada at nilaslas ang lalamunan ng eskrimador. Sa 8 eskrimador, 4 na lang sa kanila ang natitira ngayon. Si Sean ay nakapatay ng 4 na lalaki at nagtamo ng ilang sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, habang patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa kanyang mga pinsala, ang bilis ni Sean ay naging mas mabagal. Gayunpaman, sa kanyang malakas na kalooban na manig, tiwala si Sean na kaya niyang patayin ang lahat ng 8 sa kanila. Isang bangkos ng basura. Sa oras na ito, biglang umungal si Ostermore, na nakaupo sa gumuhong pader at nanonood ng labanan. Hindi siya kontento sa performance ng kanyang mga subordinate. Sa sumunod na segundo, itinaas ni Oster ang golden mace sa kanyang kamay at sumugod na parang bagyo habang sumusugod siya sa direksyon ng labanan. Nang makita si Oster na paparating, lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sinasadyang umatras sa gilid. Habang sumusugod si Oster kay Sean, sinimulan niyang iugoy ang kanyang gintong mace at marahas na hinampas ito sa ulo ni Sean. Ang kanyang pag-atake ay malakas tulad ng Count mula sa Assassin's Creed. Sa sandali ng desperasyon, dali-daling itinaas ni Sean ang putol na espada sa kanyang kamay upang labanan. Nakarinig si Sean ng kalabog. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na lumalapit sa kanya, at pinamanhid nito ang kanyang perlekyo. Ang malakas na puwersang iyon ang nagtulak sa kanya para umatras ng ilang hakbang. Ngunit, bago pa siya makahinga, ang gintong mace ni Oster ay paparating na naman sa kanya. Si Oster ay kilala bilang Southern Emperor. Nasiyahan siya sa isang kilalang reputasyon sa timog sa kanyang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nang maglaon, sumali siya sa Sacred Association kasama ang Darkshire at nakatanggap ng ilang tunay na cultivation legacy ng sinaunang martial arts world. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kapangyarihang panlaban ay hindi nakatulad ng dati. Bilang karagdagan, dahil sa estado ni Sean kung saan siya nasugatan ng husto, tiyak na hindi siya kalaban ni Oster. Naglaban silang dalawa ng 12 round. Sa huli, sinira ni Oster ang depensa ni Sean at binasag ang kanyang gintong mace sa dibdib ni Sean. Itinapon ni Oster si Sean bago siya bumangga sa pader sa likuran niya. Pagkatapos noon ay muling umahan si Oster sa kanyang gilid at tinapakan ang kanyang dibdib gamit ang isang paa. Yung dating number 1 Northern powerhouse Sean. Yung sword skill mo lang. Si Oster ay mapagmataas at malayo. Hindi niya lubos na inisip ang isang senior na katulad ni Sean. Kumunat ang noo ni Sean. Isang bibig ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Ang pag-atake ng mace sa kanyang katawan kanina ay nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Hindi na niya kayang lumaban. Dalhin mo siya. Inalis ni Oster ang golden mace sa kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga subordinate sa tabi niya. Agad na inilagay ng mga eskrimador na iyon ang kanilang mga espada sa leeg ni Sean. Samantala, sumimangot ng husto si Sean at malamig na sinabi, "Alam kong hinahabol ninyo ang sekretong iyon ng aking Yarn family, ngunit malinaw kong masasabi sa inyo na hindi ko alam kung tungkol saan ang sekretong iyon." Hehe. Napangiti ng mahina si Oster habang sumagot, "Sean, I have many means up my sleeve to pry your mouth open, but before that, you have another role to play. Sa lalong madaling panahon, malalaman mo kung ano ang magiging papel na iyon." Samantala, sa Thailand, nakatayo pa rin si Darkshire sa tuktok ng rooftop ng gusaling iyon kasama ang kanyang mga subordinate. Sa ilalim niya, nagsimulang maglakad sina Tyr Summers at Leviathan patungo sa Leisure Square. "Chief, bababa na tayo." "Okay." Muling tumunog ang cellphone ni Darkshire. Sinagot niya ang tawag, at mula sa kabilang banda ang mahinang boses ni Oster. "Tapos na, Darkshire. But this will be the last time I am doing your bidding. Kaya mas mabuting bumalik ka kaagad sa akin." Hehe. Malapit na. Pinaikit ni Darkshire ang kanyang mga mata at tumawa. Pagkatapos, binasag niya ang teleponong iyon sa lupa. Sumunod, nag-ipon siya ng kaunting enerhiya sa kanyang mga paa at lumipat sa kalahating nakayukong poster bago siya tumalon sa rooftop ng maraming antas na gusaling ito. Samantala, sa Leisure Square. Isa itong malaking leisure square na puno ng mga vibes ng kulturang Budista. Naniniwala ang Thai sa Hinayana Buddhism. Sa makatuwid, maraming lugar sa loob ng bansang ito ang napuno ng kulturang Budista. Sa pinakasentro ng parisukat na ito ay isang napakalaking estatwa ng Buddha na may taas na 20 metro.
Isa itong estatwa ng four-faced Buddha na siyang pinakasinasamba na Buddha. Kapag may mga kapistahan ng Budista, maraming mamamayan ang pupunta sa plaza at magdaos ng seremonya para sambahin ang four-faced Buddha. Sa oras na ito, sa magkabilang panig ng estatwa ng Buddha, pinangunahan ni Tyr ang isang grupo ng kanyang mga subordinate mula sa Regal Palace hanggang sa pasukan ng plaza. Samantala, dumating din si Leviathan at ang kanyang mga tauhan sa kabilang dako. Magsisimula na ang showdown. Tara na. At this moment, Tyr looked very calm, na para bang matagal na niyang hawak ang laro. Si Tyr ay nasa ilalim ng saliw ng maraming miyembro ng Nemesis at ng mga hari at general ng Regal Palace. Magkasama silang humakbang sa plaza. Sa kabilang banda, dumating na rin si Leviathan at ang grupo niya. Ang magkabilang panig ay nakatayo sa tapat ng four-faced Buddha na halos 12 metro ang layo sa isa't isa. Ang kanilang mga tingin ay mahigpit na nakalok sa isa't isa. Leviathan, tapusin na natin ito. Nagsindi ng sigarilyo si Tyr at marahang hinitit ito habang nakatitig sa Leviathan na nasa tapat niya at nagsalita. Sure, medyo mabilis na sagot ni Leviathan. Nang dumating ang mga bagay sa puntong ito, hindi siya maaaring tumigil ngayon. Sinabi niya, Palace Master ng Regal Palace, Tyr Summers, nabubuhay ka ba sa iyong pangalan bilang isang bayani na pinupuri sa mga kabataan? Sinasamba ka ng mga tao sa Rain tulad ng kanilang Diyos. Sabi nila, ikaw daw ang bangungot ng mga asasin at mersenaryo sa madilim na mundo. Kaya't ikinararangal kong magkaroon ng pribilehiyong makipaglaban sa iyo ngayon. Hehe. Bahagyang ngumiti si Tyr at sinabing, isang malaking karangalan para sa akin, Tyr Summers, ang lumaban sa sinaunang estilo ng Muay Thai, Apotheosized Combat Master. Sa sandaling ito, wala nang maraming sama ng loob sa pagitan ni Tyr at Leviathan. Sa halip, ang dalawa ay nagkaroon ng pakiramdam ng Freemasonry dahil pinahahalagahan nila ang isa't isa. Kung tutuusin, palaging iginagalang ng isang bayani ang isa pang bayani, ngunit kahit na ganoon, magkakaroon ng away hanggang kamatayan sa pagitan ng dalawa. Isa lang ang mabubuhay sa pagtatapos ng araw. Samantala, hinahanap ni Clifford at ng iba pa ang lahi ni Darkshire sa grupo ng Leviathan. Ngayon, ang Regal Palace ay nakaalis na kasama ang buong tropa nito. Hindi lamang nilayo ng organisasyon na ayusin ang sama ng loob sa Leviathan sect at sa maharlikang pamilya ng Ma, ngunit ang kanilang iba pang pangunahing layunin ay upang harapin ang mahigpit na kaaway ng Regal Palace, si Darkshire. Darkshire. Biglang nagpakawala ng malakas na dagindong si Clifford Han. Puno ng pangangibabaw at piercing ang boses niya. Maririnig ni Darkshire ang kanyang paputok na dagindong kahit na 3 kilometro ang layo niya sa kanila.